Isang magandang lalaki ho ko, sabi ng aking mga apo, sana all. Sana all. Ay, naku, magandang gabi ho, Brother June Banaag po, nag-aanyaya sa inyo. Nasamahan kami hanggang mamayang 11 o'clock in the evening dito po sa 92.3 Radio 5 True FM. Akala ko hindi ako aabot dito. Nagkaroon ng sunog dito sa Pioneer Chubachenes, yung grocery dyan, PC. Pioneer Center, nagkaroon ng sunog. Eh, syempre, kung may sunog, apektado ang traffic, di ba? Ayun, mabuti, yung nagda-drive sa akin, mahusay. Mahusay lumabag sa batas. Pero hindi, nakarating kami ng maaga dito. Palipad hangin. Ngayon po ay 27 ng buwan ng Agosto at kafiestahan ngayon ni Santa Monica, Saint Monica. Yan. Ito pong si Santa Monica ang ina ni San Agustin, ang founder ng Order of St. Augustine, OSA. Kaya sa mga kaibigan nating mga kaparian ng mga third order ng Order of St. Augustine, binabati ho namin kayo ng Happy Fiesta ni Santa Monica. 27 ng buwan ng Agosto, kafiesta, birthday ng aking dalawang pamangkin na kambal, si Josie Valencia at si Janet Javier. Ayun. Bakit magkaiba ng apelido? Eh, siyempre may asawa na ho eh. Pero kambal sila. At naalala ko, birthday din pala ngayon nung nanay nung aking anak, yung naging girlfriend ko. Eh, hindi ko na babanggitin ang pangalan. Happy birthday! Basta happy birthday na lang sa'yo. Baka hindi mo nakikinig yung tao, no? Anyway, welcome po sa ating programa, Dr. Love Radio Show. Nagbabatian na ang mga Tres Marias ng Dr. Love, si Mariví Viola, Myra Bulisa Ili, si Elizabeth Villa Gonzalo, Chato Sakluti, magandang gabi kaibigan, Zenny Dayang Hirang, kumaring Zenny Dayang Hirang, si Zenny Raimundo ng Serendra, ang ating kaibigan, si Engineer Mercy Santos ng Pasig City. Good evening and happy listening. Welcome po. Itong ilan lamang sa mga regular nating kaibigan palagi nakatutok sa ating programa dito po sa 92.3 Radio 5 True FM sa buong Mega Manila. Tayo rin po isabay na napapanood at napapakinggan sa Facebook page ng 92.3 True FM. Pakishare din po ang live stream ng ating episode ngayong gabi. Siyempre ho, pakiusap natin i-follow, like, and share ang ating social media accounts. Ito ay Radio 5 True FM sa X, formerly Twitter, Threads, Instagram, Facebook, at TalkTik. TikTok. And don't forget, i-subscribe po ang Radio 5 True FM sa YouTube channel para naman sa mga nais maging bahagi ng ating programa, na nais makibahagi ng kanilang mga kwento ng buhay, mga kasaysayan ng buhay, mga problema na bumabagabag sa kanila na gusto nyong idulog sa ating programa. Maaari po kayo magkwento at magbahagi ng inyong kasaysayan. Magpadala lamang po ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o dili kaya po ay tumawag sa ating hotlines sa 863-15788 at 863-16674. Alright. Tayo nakahanda na sa paghatid namin sa inyo ng mabuting balita sa araw na ito at exactly 9:45. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual.
Narito ang ating pagkaing pang-spiritual sa araw na ito ng Martes 27 ng buwan ng Agosto, kafiestahan ni Santa Monica, ang ina ni San Agustin. At ang mabuting balita ay matatagpuan sa 23 kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Mateo, talata 23 hanggang 26. Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Nagbibigay kayo ng 10 bahagi ng maliit na halamang tulad ng yerba buena, ruda at linga. Ngunit kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Dapat ninyong gawin ang mga ito nang hindi kinakaligtaan ang ibang utos. Mga bulag na tagapag-akay, sinasala ninyo ang kulisap sa inyong inumin, ngunit nilulunok naman ninyo ang kamelyo. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang mga iyon ay puno ng kasakiman at pagiging makasarili. Bulag na pariseyo, linisin mo muna ang nasa loob ng tasa at pinggan, at magiging malinis din ang labas nito. Kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkaing pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkaing pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkaing pang-spiritual. Oras natin, ganatang alas 9:51 ng gabi, ngayong Martes ng gabi. Ating alamin kung ano ang ating episode sa ating Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love. Ito po ay bahagi ng itinanghal ngayong umaga sa TV5 sa programang Face to Face mula Lunes hanggang Biyernes, alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng umaga. At meron po itong replay sa Signal TV 1PH Channel 1 mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Kung sakali pong meron kayong komentaryo, mensahe sa kasaysayan na inyong mapaparood ngayon, maaari kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya po mag-comment sa ating live stream or pwede kayong tumawag sa 863-15788 at 863-16674. Panoorin natin at ating tunghayan ang tampok ngayong gabi sa ating Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love. Ang title po ng ating episode ngayong gabi, Hindi pa ako ulyanin, oy. Maliwanag pa mga mata ko. Maliwanag ang isip ko, hindi pa ako ulyanin. Batang-bata pa ako. Ito, panoorin ho natin. Nanay Estela, bakit po kayo umabot sa 10,000 utang sa inyo? Ano po ang nangyari? Hindi kasi ho, ang una mo na kinuha ay 5,000. Ah, malaki agad. Aho. Ano daw ang dahilan? Kailangan niya ang pera. Ako naman, madali akong mautangan pag mayroon akong pera. Sige, bigay. Hindi ko sinasabi na, balik ka na lang sa 1 linggo. Basta pagkano, bigay na ako. May pera ako. So, etong nagpautang, itong pinautang ninyo ay kaibigan nyo po? Kaibigan ko ho. At saka yung kaya lumaki yan ng 10,000. Lumapit ulit siya, inilapit yung kanyang pamangkin ng 5,000 para bayaran daw niya sa loob ng 1 buwan. Pagdating ng 1 buwan, wala na. Hanggang ngayon, hindi na nagpakita yung inutang niya na 5,000. Pagkatapos, siya na umutang sa akin, pero hindi ko pinatutubuan yan. Dumating ang ilang taon. Pinautang ko siya,
October 10, 1918. 2018. Oo, 18. 1918, parang di pa kami buhay. Ayaw buhay nun. 2019. 2019. Opo. Kaya, So, yes, Nay, Kuya sa Alex. dami-dami ng tao, Nay, ba't alam nilang kayo ang uutangan? Kayo po ba yung nagpapautang talaga? nagpapautang ho ako talaga. Na may tubo, Nay, sa iba? May tubo ho, pero pagka hindi naman nakakabayad, hindi ko naman tinutubuan. Okay lang Ako, sila napakabait magbayad. Sa ngayon, sinasabi ko ho na bayaran nyo ako dahil kailangan ko ang pera. Wala akong hanap buhay ngayon. Kahit ka ako 20 pesos araw-araw tinatanggap ko. Totoo yan. Nandito ho sa listahan ko. Mayroon 50 pesos araw-araw. Ito, 5,000. Okay. Ito pa lang ang nahuhulog. Araw-araw, October 8. 100. October 10, 100. October 13, 100. October 18, 100. Nakiusap siya na maghuhulog siya kahit 50. Okay, pumayag ako. Ngayon tinanggap ko, naghulog sila ng November 29, 50 pesos. December 5, 50. December 16, 50. February 16, 2019. 2019. Inabot na isang taon na. 300. February 11. 100. February 100. March 3, 300. March 10, 200. March 15, 100. Tapos wala na, Nay. Wala na, hindi na sila Naputol na naghuhulog. Wala na. Putol dun eh. Okay, nakamagkano yun, Kuya Alex? Magkano na lang talaga yung buong utang 100, na natira? 100, 400, 500, 800, 900, 1214, 1550. 1550 ang nahulog. Mahigit. Natatandaan ko pa ang mga pautang ko. Ang mga pizza, kung mga ano man yan dyan, kung anong date yan, mga ilang taon na yan. Nako. di ba? Ay, hindi ulyanin si Lola at tanda niya ang mga may utang sa kanya. Paano kaya sasagutin ng tinderang ng utang ang mga paratang ni Nanay Estelia? Tawagin natin, Nanay Beth, pasok! Nanay Beth, umabot na ba talaga sa 10,000 piso ang inyong utang kay Nanay Estelia? Po na mga yung mga paninda niyang frozen good food, halaga raw yung 5,000. Itong pamangkin ko nagpasama sa akin, kumbaga nagpagarantor na kukuha din daw ng mga ganon na paninda. Kasi ititinda din daw niya. So, teka lang po ha, pera bang cash ang inutang o paninda na frozen goods, ay food? Kas, Cash nga, okay. sa pamangkin ko yun. Oh, okay. Saan galing yung sinasabi niyong frozen food? Kay Ate Estela. Kumuha ka naman. Oo. Ginawa ko, tinitinda ko rin yun. At may mabait naman ako na kumukuha din sa aking paninda. Mga customer mo. Oo. Opo. Sa umpisa, magaling naman magbayad. Yung kalaunan, ano na siya, yung hindi na masyadong nagbabayad. Hanggang inabot kami ng pandemic, nawala siya, pinuntahan ko, lumipat na ng tirahan. Anong masasabi niyo doon, Nanay Estelia? Kasi, ay Stella. Gusto ko mabayaran niya. Kasi ako naghahanap buhay din. Kahit ako'y ganito. Naghahanap buhay ako, namimili ako ng mga longganisa at tosino. I-deliver ko yan doon sa mga kapitbahay ko. Kung minsan, yung mga apo ko, binibigyan ko yan, 50. O sige, dalhin nyo yan. O wala kayong baon. Sabi kong ganon. Kaya iyon. So, ikaw ba, Nanay Beth, ay may iba pang pinagkakakitaan? Sa ngayon, Oo. nagtitinda ako, namulot ako ng mga bote. Yan lang ang pinagkabuhayan namin ng apo kong ulila po.
Ngayon, Nanay Beth, bakit kayo nangutang na hirap naman kayo magbayad? Hindi, malakas pa yun sa permero. Siguro, Ganun talaga. baka nakaligtaan niya maglista na ano. Minsan kasi mayroon 150, 100. So sinasabi mo nakakalimutan ni Nanay Baka. Stella na nagbayad ka Kasi ng ang lista 500? niya puro 100. Ay, hindi, wala kang bayad. Ito nga, nakalista, oh. Magkano ba yan? Hindi, meron namang Sinulat mo yan? Meron naman, meron Wala naman. kang ano, wala May naman. 300 May naman, 300 Nay. dito Oo. na sa banda rito, May bandang uli. 300, 200. Tama Yan, yung sinasabi 300. nyo na yan. May 300, may 150, may 200. O, sa ngayon na nga. Oo nga. Kaya nga, gusto ko talaga. Hindi kayo naman balik. lahat puro. Puro 100. Oo. Tingnan ko si Nanay Stella, seriously. Nakita ko ang isang karakter ng isang mabuting Kristiyano kay Nanay Stella, yung charity and compassion. Para maabswelto ko naman si Nanay Beth, no? Wala akong makitang dahilan para maiabswelto ko siya kasi malinaw ang mga ebidensya na nagpapatunay na nangutang siya, no? And aminado tayo na umabot na, Nanay Beth, ng 10,000 dahilan doon sa pamangkin mo na isinama mo sa kanya na dahilan sa iyo, pinautang niya, pinagkatiwalaan ka niya. Okay? Unfortunately, umabot tayo sa bayaran. Nakita natin ang intensyon naman ni Nanay Beth na magbayad, yung intensyon niya na magbayad talaga. Yun nga lang umabot ng kung ilang taon. At kung ako ang nagpautang, hindi na ako matutuwa niyan. Ano? Nanay Stella deserves the payment. Kahit anong anggulo ang gawin mo, Nanay Beth, kailangang bayaran mo ang utang na ikinumit mo kay Nanay Stella. Nauunawaan kita na wala kang pagkunan. Pero tingnan natin, baka ang gobyerno natin may maitutulong sa'yo. Baka may mga anak ka, baka may asawa ka pa o kamag-anak na po pwedeng tumulong, baka pwedeng mag-isip pa tayo ng dagdag na pagkakakitaan. Pero ano ang aral na nakikita natin dito bago lumubog ang araw? Sa araw na ito, nakita natin ang kadakilaan ng puso ng isang Kristiyano na nagbibigay ng tulong sa kapwa kahit hindi alam kung kailan mababayaran. Mama Carla, back to you. Wow! So bait, Dr. Love. Oo. Maraming salamat, Dr. Love. Walang anuman sa'yo, Mama Carla. We miss you. 10:01, ang tumpak na oras. Babalik po ang programa Dr. Love Radio Show. Don't go away. 17 after 10, ang inyong programang Dr. Love Radio Show ay nag-aanyayo po sa inyo na every night ay magkasama ho tayo dito sa 92.3 Radio 5 True FM. Sapagkat dito po alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi, tumatalakay tayo sa iba't ibang kaganapan sa buhay natin araw-araw. Mga problema, we talk about different things in life. Mamayang alas 10:30 ay ating pong tutunghayan ang isang liham kasaysayan ng isang tagapakinig natin na may edad na po siya. Senior citizen na siya, pero tinatanong niya, paano kaya ang buhay namin? Dahil, matanda na ho ako, nahihirapan na rin ho ako maghanap buhay. Nahihirapan na rin po ang aking katawang pisikal. Gusto kong magpahinga na, pero yung aking mga anak, hindi ho natin maasahan. Sabi niya, paano gagawin namin? Paano kinabukasan naming mag-asawa? Ang asawa ko naman ho, driver lamang. Sabi niya, parang wala rin pangarap sa buhay yung asawa ko. Paano nga gagawin natin pag ganyan? Sakali po na meron kayong mga liham kasaysayan, problema sa buhay, or kasaysayan ng buhay po ninyo na magbibigay ng inspirasyon sa ating mga listeners or problema na gusto po ninyong talakayin natin, maaari po kayo magpadala ng inyong liham kasaysayan sa Dr. Love Facebook Messenger.
Or pwede ko kayong mag-comment sa ating live stream para sa mga komentaryo, mensahe ninyo sa tutunghayan po nating liham kasaysayan. Maaari din po kayong tumawag sa ating hotlines sa 863-15788 at 863-16674. Ang damdamin ko. Ay, alam mo, anong pangalan nito, Jake? Meron ako nakitang bakery dito sa malapit sa atin. Bumili akong pandesal kagabi. Pandesal. Aba, pagtingin ko sa bahay, wala na pala kaming butter. Oh. Pero may nakita ako. Meron ako nakita pate. Oo. Goose pate. Kung tawagin yan ng mayayaman ay foie gras. Yan. Diyos ko. Foie gras. Alam mo, bumili ako din ng foie gras sa Europe. Ang mahal. Inuwi ko sa bahay, ayaw kainin ng mga anak ko. Sarap noon, di ba? Ayaw kainin ng mga anak ko kasi napanood daw nila kung paano pinatataba yung mga goose, mga geese. Oo, pipilit, sasaksakan ng pagkain nyo sa, sa bibig nila. Tapos hindi masyado makakilos yung mga geese. So tumataba yung atay. Yun ang ginagawang foie gras. Anong tawag? Liver spread dito sa atin, di ba? Liver spread. Pate. Sa French ay foie gras, no? Sa mga medyo mayaman ng konti, tawag nila foie gras. Yan. Or liver pate. Yan. Yun na nakita ko gabi sa ref namin. Ay, okay na. Pero ang gusto kong kainin ngayon, hot pandesal, at saka Spanish sardines, yung may anghang, Tapos meron kang kape. Ayan. Kaso, nagbabawas ako ng timbang. Kaya nga, pagdating ng gabi, hanggat maaari nga talaga, konti na lang ang kinakain. Pero pagdating ko sa bahay, pagkatapos ng programa, gugutom pa rin ako. Bawal ang carbs. Diba, bawal ang kanin. Sabi nga ng doktor ko bawas ng kanin kasi overweight ka na, Brother June. Bawas ng kanin, kung ganun, bawas ka rin sa pagkain ng spaghetti. Diba? Ang sarap ng carbonara. Ano ba yan? Yung daw mga starchy food, sabi ni Jake, bawal daw yan. Pandesal, bread, loaf bread, bawal din yan. Diyos ko, lahat na lang. Sa edad ko bang ito, kailangang jitahin pa ako. Konti na lang ang ititira ng buhay ko. Kailangan jitahin pa ako. At napipilitan tuloy akong stationary bike. Diyos ko. Bumili ako kay Alfred Saba ng stationary bike. At yun ang aking ginagamit ngayon para to lose weight. Sos, Ginoo, ito ang mga nag-text sa atin. Bago tayo magpatugtog, si Chato Sakluti, sabi niya naka-tune in na raw siya at buwabati ng Happy Tuesday evening sa lahat. Si Sally Estabilio Rugeria ay buwabati po ng magandang gabi. And hello to Julieta Sukitan ng Nueva Ecija. Balik Pinas po ako from Macau. Ay, yun, taga Cabiao, Nueva Ecija. Alam mo ba, hindi pa ako nakakapunta ng Nueva Ecija? Hindi ko alam ang daan papunta ron. Ang alam ko lang Pangasinan. Pangasinan, Baguio, yan, La Union. Ayun, Cabiao, Nueva Ecija. Galing pala siya ng Macau. At balik Pinas na siya. Diyos ka, ba't bumalik ka pa sa Pilipinas? Ang gulo-gulo ng Pilipinas ngayon. Diyos ko, lahat na lang ng... Ikaw ba, Jake, ay nanonood ng hearing sa Senado? Nanonood ka? Wala kang choice, no? Kailangan maging updated, no? Diyos ko, pag nakikita kayo mga senador na walang moral ascendancy, kung makapagtanong sa mga resource speakers, kung sigaw-sigawan yung mga resource speakers nila, sas! Sa isang banda, itong si si Harry Roque, di ba na-contempt siya?
Pero mabunganga kasi itong si Harry Roque. Sabi ni Harry Roque dun sa mga senador, in-invite niyo ako maging resource speaker dito, tapos sisigaw-sigawan niyo ako na parang kriminal ako, di ba? Ayun, na-contempt. Nakulong siya sa Senado. Ano naman? Maghapon ka lang makulong sa Senado. 24 hours lang siya nakulong Air condition pa. May pagkain ka pa doon. Para ka nasa hotel. Okay lang yun. At nasa loob kita. Okay. Magandang gabi rin kay Marvin Riabad ng North Caloocan. Sabi niya, good evening Brother Jones. Pa-check po ng attendance from North Caloocan habang nakulog. Nakulog ho dito. Ay, kanina nga naman umuulan. Papunta kami rito, umuulan. Oo. Angelita Banato ng Pateros. Magandang gabi at happy listening. Susan Reyes Montino. May bukas ba ngayon ng grocery? Gusto ko ng Spanish sardines. Yung mga diyan sa baba, meron dyan. Patay tayo. Meron maanghang. Sige nga, makabili. Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna. Melinda Saspa ng Talisay, Camarines Norte. Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Hello, good evening. Alam nyo, pag si Brother June ay gutom na. Sa programa niya, puro pagkain ang binabanggit. Yon. Magandang gabi kay Mar Villaruel. Happy birthday to Kagawad Woods Enriquez today. Buhat kay Mar Villaruel ng San Miguel, Pasig City. Kagawad Woods Enriquez. Happy birthday po sa inyo. At sana'y mabusog nyo kami. Na. Yon. Carmelita Lina Neira. Magandang gabi sa inyo. May orange rainfall warning sa Zambales, Metro Manila at Rizal. Nagbabanta raw ng matinding pagulan at pagbaha at pagguho ng lupa buhat sa NDRRMC. Yun ang kanilang warning, di ba? Nagbibigay ng warning ngayon. Mabuti naman. Mar Villaruel, maraming salamat ha. Si Arden Clerigo Cornelio, buwabati po ng magandang gabi. At good evening kay Maribel Laguda. Kay Engineer Mercy Santos ng Pasig City, and si Amadeo Giorgio Gonzalez at Mami Lorleen Gonzalez ng Metro Davao. Naku, ano ba yan nangyayari dyan sa inyo, Mami Lorleen? I hope everything's fine with you. Medyo aktibo yata ang mga supporters ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi ayaw daw nila nung masyadong overacting na pag-raid ng mga pulis, di ba? Kaya nagpapahayag naman ang kanilang karapatan naman nila yun na magpahayag ng kanilang mga damdamin. Yan. So yun yatang airport ay apektado rin, di ba? I hope you are all safe, Mami Lorleen and Amadeo Giorgio Gonzalez, ha? And Alani Hunko, magandang gabi at maraming salamat sa iyo. Buhat po sa Kuwait. Gigi Alindogan, Nix Cardoza, Marjon Mamhot ng Paranaque, Yek Lopena ng San Pedro, Laguna, Non Cacho Anil, Ambo Estrella ng Paranaque City, and Sonia Aguilion Apante. Good evening, watching from Hong Kong. Marami pa bang Chinese sa Hong Kong ngayon? Marami pang Chinese sa Hong Kong ngayon. Naalala ko, tagal ko nang hindi napupunta ng Hong Kong. Even before the pandemic. Wala sa Hong Kong si Alice Go. Sa Indonesia, Malaysia daw. Kuala Lumpur sa KL. Hindi ko na nadadala yung mga apo ko sa Disneyland sa Hong Kong. Pagpunta mo ng Hong Kong, wala ka nang mapuntahang ibang lugar doon, Victoria Court. Victoria Court ba yun? Victoria Park. Ocean Park. Iba. Si Direk Joey, napatayo na sabihin ko Victoria Court. Shh! Di ba? Dito raw sa Pasig, yung mga motel dyan, masarap daw yung mga pansit at saka Tama ba? Totoo? Natikman mo na? Actually, pwede kang bumili. Fried chicken, masarap din.
Kaya lang, ayokong bumili doon. Gusto kong bumili sana, pero pipick upin mo. Pag pinick up mo, papasok ka sa mga motel, di ba? Eh kung may makakita sa akin, di, issue yan, di ba? Lalabas yan sa Facebook, sa social media. Si Brother June Banaag, OP, ay nakita namin lumalabas sa motel sa Pasig City. Nag-short time. Nag-short time bumili ng pansit. Nung isang araw naghahanap ako ng paksiw na lechon. Sabi masarap daw diyan dito sa may sa motel. Paksiw na lechon. Sabi ko ayoko pumunta kasi baka makita ako ng tao. Meron akong nabilhan dito sa may C5. Pangit. Oo. Yung may pangalan ng babae na lechonan, pangalan babae, meron dyan sa may C5. Bumili kami ng 2 order. Siguro mga 800 pesos, 2 order. Paksiw na lechon. Mahal, Pagdating sa bahay, ang pangit ng lasa. Parang kulang sa asim. Hindi ganun ang lechon na hinahanap ko. Gutom na naman si Dr. Love. Babalik ko tayo sa ating liham kasaysayan. Ngayong gabi sa araw ng Martes sa programang Dr. Love Radio Show. Ang ating oras ganap na hanggang alas 10:30 ng gabi. Ating pong tunghayan ng isang liham kasaysayan padala ni Dory ng Muñoz, Quezon City. Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo. Good evening din po sa mga nakikinig at nanonood sa inyong programa sa mga sandaling ito. Itago niyo lamang po ako sa pangalang Dory. Ako po ay 63 anyos, samantalang 65 anyos naman po ang mister ko. Ako po ay nagluluto ng mga pagkaing panghanda at kada order lamang po ako gumagawa. Specialty ko po ang pansit palabok at lumpiang sariwa. Parang nananadya naman si Aling Dory kung kailan ako nagugutom at saka naman naitampok tong kanyang liham kasaysayan. Parang ang sarap noon, pansit palabok pagkatapos may lumpiang sariwa. Gusto ko pang kainin ngayon, alam mo. Alam mo yung lumpia ng Vietnamese? Yung egg roll ba nila na spring roll. Oo, yung spring roll na ang sausawan, suka na may patis, na may chubachenes. Ang sarap, Sa Marito may restaurant ngayon. Oo, rice noodles. Oo. Foba soup. Balikan natin ang story, nitong nagpadala ng sulat sa atin si Dory. Sabi ko sa inyo, itong mga panahon na ito, huwag kayo masyadong babanggit ng pagkain. At tinatawanan tayo ng Tres Marias. Pagkapagkain, napapatigil tayo ng napapaibang kwento natin. Ako po ay nagluluto ng mga pagkaing paghanda at kada order lamang po ako gumagawa. Specialty ko po ang pansit palabok at lumpiang sariwa. Ang mister ko naman ay driver ng kaibigan naming doktora. Meron kaming 2 anak. Ang panganay kong babae ay meron pong kinakasama at meron silang 2 anak. Ang pangalawa kong anak naman ay isang gay na hindi naman cross-dresser. Dr. Love, marami akong pangarap para sa mga anak ko, kaya nung high school pa lang sila, nangamuhan po ako sa Saudi Arabia para may pantustos sa pangailangan namin hanggang sa nag-college sila. Yun nga lamang po, sa kabila ng pagsasakripisyo ko, nagbulakbol sila at hindi nakapagtapos. Ang mister ko naman walang diskarte sa buhay at umaasa na lamang po kung ano ang nandyan. Hanggang sa umuwi po ako ng Pilipinas at nagtayo ng maliit na karinderya. Katuwang ko rito ang anak kong babae, pero nalugi rin ito nang ipagkatiwala ko sa kanya.
Hindi nagtagal, nakipag-live-in siya sa boyfriend niya sa Pampanga at nagkaanak sila ng 2. Ang pangalawa ko namang anak ay umaasa lamang sa mga racket-racket. Hirap din siyang maghanap ng trabaho dahil walang diploma at nakailang trabaho na rin sa mga call centers. Dr. Love, may mga sandaling napapaisip ako, saan nga ba ako nagkamali bilang isang magulang? Ginawa at ibinigay ko naman ang lahat ng makakaya ko, pero bakit nauwi sa ganito ang mga anak ko? Sa edad kong ito, gusto ko na rin sanang magpahinga at i-enjoy na lamang ang pagiging senior citizen ko. Pero kailangan ko pa rin kumayod para sa pangkain naming magpapamilya, para sa maintenance naming mag-asawa at pambayad sa buwan ng bills. Hindi sa inuobliga ko ang mga anak ko, pero masaya rin sana sa pakiramdam kung may inaabot silang kahit konting tulong man lamang. Nakatira rin kasi sila sa amin hanggang ngayon kasama ang mga apo ko. Dr. Love, marami na rin po akong tiniis at isinakripisyo sa buhay ko. Gusto ko man lamang sanang maging maluwag at maayos ang buhay naming mag-asawa, lalo na't pareho na kaming senior citizen. Pero wala naman akong choice. Tatanggapin ko na lamang ba ang kapalarang ito? Umaasa pa rin akong guminhawa ang buhay ng mga anak ko, pero kailan kaya ito mangyayari? Dr. Love, gusto kong mapanatag ang kalooban ko tungkol sa sitwasyon ko, kaya gusto kong hinga ng words of wisdom kaugnay ng pinagdadaanan ko. Maraming salamat sa inyo at mabuhay ang inyong programa. Umaasa, Dory ng Muñoz, Quezon City. Maraming salamat sa iyo, Dory. Nako, very typical na Filipino family. Kahit sa Amerika, may nakikita pa rin po akong mga Filipino family na ganyan, na may asawa ng anak pero nakatira pa rin sa magulang. Unless matagal na sa Amerika ang mga magulang at ang mga anak ay doon ay sinilang. Meron namang iba na dito pinanganak pero pagdating sa Amerika, napakadaling na-absorb ang kultura ng Amerika, ng Western world. At personally, meron akong kilala na mga anak na ayaw nang magbigay ng suporta sa kanilang mga magulang. Kasi ang napangasawa nila, foreigner, AFAM. Ang sabi ng AFAM, bakit mo susuportahan yung mga magulang mo? Eh may pamilya ka na. Dapat wala nang suporta, wala ka nang bibigay sa kanila kasi may pamilya ka na. Diba? Yun ang kultura ng mga AFAM. Kultura na nasa ibang bansa yun. Kaya lang, sa mga Pilipinong nasa ibang bansa, pag alam niyo pangit yung kultura, bakit niyo i-absorb? Diba? Dito sa atin sa Pilipinas, hindi namin iniaasa ang buhay namin sa aming mga anak. Well, unfortunately, hindi kami, ang apelido ko Banaag, hindi Araneta, hindi Rojas, hindi Pangilinan. Sana ko naging Pangilinan man lamang ako, no? Hindi rin Subel de Ayala. Banaag lang. Kaya, wala akong anak na mayaman. Pero ano ang role nating mga magulang? O mga magulang, makinig kayo. Lalo na yung mga senior citizen na katulad ko. Tingnan niyo si Brother June. Dahil hindi naman ako anak mayaman, sa edad kong ito, 74, dapat ako'y kukuya-kuya-kuya na sa bahay. At hindi na naghahanap buhay. Naghahanap buhay pa ako dito eh. Kasi kailangan. Magkano gastos ko sa kuryente, buwan-buwan? Mahigit 10,000 binabayaran ko sa kuryente lang. Oh. Mabuti na lang, yung trabaho ko dito sa radyo, sapat lang pambili ng pandesal at saka Spanish sardines.
Di ba? Pero sa edad na 73, 74, dapat talagang we take our time and we're enjoying our life. Eto po, sa mga senior citizen, makinig kayo. Tayong mga magulang, ang responsibilidad natin ay gabayan ang ating mga anak habang bata pa. Tinuturuan natin ng values ang ating mga anak habang bata pa. Kasi paglabas ng ating mga anak sa bahay natin at mahina ang pundasyon ng values sa kanila, kutakot-takot ng mga tao ang makakasalamuhan yan from grade 1 kinder, grade 1 nursery, hanggang kolehiyo. Iba-ibang tao, iba-ibang prinsipyo, iba-ibang ugali ang makakasalamuhan ng ating mga anak. Kapag mahina ang kanilang foundation ng values sa bahay, yan ang magiging problema. Okay? Now, tungkulin natin ang mga magulang na bigyan sila ng mabuting kinabukasan sa abot ng ating kakayanan. Hindi mandatory. Hindi mandatory sa mga magulang na kinakailangan bago matapos ng college ang aking anak ay mandatory dapat na isa siyang milyonaryo na. Yon, hindi ganon. Kung ano ang kaya natin. Alright. Doon sa mga kaedad ko, meron tayong mga kaedad na hindi man lamang nakatapos ng high school. O yung man nakatapos ng high school, ano nga asahan mo? Diba? Hindi lahat ay sinuswerte. So, hindi mandatory yun. Pero tungkulin natin na sa abot ng ating kakayanan ay suportahan at mabigyan ng magandang kinabukasan ng ating mga anak. Tungkulin natin na papag-aralin, kaya iginagapang natin yan. Now, kapag ang mga bata ay nandun na sa age of reasoning, miski paanong gawin mong pagbabantay, hindi pwedeng bantayan ng 24 oras ang mga anak natin pagpasok sa eskwelahan, ihintayin natin doon kung kailan lumabas para hindi nagkakating classes. Hindi totoo yun. Ang mga anak natin ngayon ang haharap na sa daigdig. At sa ating paggabay, dito mababase ang kinabukasan nila. Unfortunately, ang asawa nitong si Dory, walang diskarte sa buhay. Kontento na siya kung ano mayroon dito, you know. Hindi nababantayan yung mga anak. Ewan ko, kasi si Dory nagpunta ng Saudi, naghanap buhay. Dapat, ang responsibilidad ngayon doon sa kanyang sa asawa, sa husband, ay ano ba, mga bata, nagagawa ba ninyo ang inyong assignment? Baka wala. So, napabayaan. Yan. Now, desisyon ng mga bata yan. Kakulangan natin ng pag-aalaga sa kanila. Tingnan mo ngayon, napag-uusapan ng values. Yung iyong panganay na anak na babae, nakipag-live-in ni walang kasal. Walang kasal. Bahay-bahayan lang. Sarap yata ng ganun. Libreng sex. 2 na anak. Ano nangyari? 2 na anak nakatira sa bahay nyo. Kinunsintin nyo. Kita mo, meron ka pa rin responsibilidad kasi. Kinunsintin ninyo na tumira sa bahay nyo yung manugang mong hilaw makapalang muka. Inanakan yung kanyang girlfriend at umasa na lamang sa inyo. Walang binibigay na pambayad sa Meralco, sa tubig, o sa pagkain. Kayo pa rin na mag-asawa ang gumagawa ng paraan. Mali. Kasi pinayagan nyo. Again, kukwento ko, yung mga anak ko pag nag-aasawa, babae o lalaki, mandatory sa mga anak ko, pag ikinasal sila, sa bahay sila uuwi sa amin. 6 months term. 6 na buwan, gusto kong makasama yung aking anak na may asawa at ang kanyang napangasawa. Bakit? Gusto kong makita anong ugali ang aking manugang. Yan. Babae o lalaki.
Kung babae, marunong ba siyang maglaba? Marunong ba siyang magplantsa? Marunong ba siyang magluto? Marunong ba maglinis ng bahay? Marunong ba mag-alaga ng anak? Kasi ako marunong. Di ba? Kung hindi, problema ng anak ko yun. Pero after 6 months, lalayas kayo ng bahay ko. Kasi kailangan tumayo kayo. Doon sa anak mong gay, hindi naman kasalanan ng maging gay. Kung doon siya masaya, di ba? Hindi kasalanan ng maging gay. Ang kasalanan sa gay, kung lumalabas yung mga balita ngayon, kagaya ng mga direktor sa television, di ba? Inaamin naman nila, sinasabi ng mga direktor, na dati nanghahalay yung mga direktor, mga talent scout, hinahalay yung mga bagong artista, hinihipuan, kinakain kung anuman, ang banana queue. Values, di ba? Nakita niyo? Ang problema, hindi yung pagiging gay niya. Kung siya'y gay at masaya siya dyan, may inclination siya. Wala pong problema doon. Hindi po kasalanan yun. Ang kasalanan, kung ikaw ay gay, pero nanghahala ka. Di ba? Yung sexual activities, yun ang kasalanan. Ngayon, yung anak mo, that's another story. Gay yung anak mo, pero hindi porke gay siya, wala na siyang kinabukasang maganda. Ang dami kong kilalang gays. Si June Encarnacion, sumalangit na ang kanyang kaluluwa. June Encarnacion, Rene Salud. Naging guest na ba natin si Mama Rene dito? Rene Salud, kaibigan ko yun eh. Naging guest na natin siya. Naging guest na natin. Gay yun. Pero, iginagalang. Yung kumpare ko, si Joel Cruz, iginagalang din, di ba? Bakit nagtagumpay ang mga ito? Joel Cruz, ubod ng yaman ng tinamaan ng kulog na yan. Sumama sa akin sa Holy Land. Ilan ang anak niya? 8. Ilan ang yaya? 8. Ilan ang security na kasama niya? Siguro mga 5 ang security na kasama niya. Kasama yung nanay niya, kasama si Joel, kasama yung kapatid niya, si Ate Mila. Aba, isang katutak yung kasama namin. Isang van yung para kay Joel Cruz. Kumpare ko yun. Iginagalang. Bakit? Nagtagumpay. Bakit? Hindi porke gay siya, kundi may diskarte. So, nasa sa atin, no? Nasa sa atin ang ipagtatagumpay natin. Ang sa akin sa'yo, Dory, nagawa mo na ang tungkulin mo bilang isang magulang. Una, palayasin mo yung anak mo na nakikipag-live-in, palayasin mo yung kanyang ka-live-in, humanap sila ng bahay na titirhan nila. At kung kayo mang mag-asawa ay merong kinikita, para sa inyong dalawa lamang yun. Yung anak mong gay, kailangan puwersahin niya na siya ay maghanap buhay din para sa kanyang sarili nang hindi na siya umaasa sa inyo. Now, sa edad mong ito, 63 and 65 kayo mag-asawa, bata pa yan. Pwede pa kayong maghanap buhay, pwede pa kayong kumita ng konti. It's too bad, 20% diskwento lang ang nakukuha ng mga senior citizen sa ating gobyerno. Wala nang suporta ang gobyerno natin. Manood na lang kayo ng sine libre pag Lunes. Di ba? Yun lang. So, kailangan paghandaan ninyo ang panahon na manghihina ang katawan nyo at kakailanganin nyo ng gamot. Yan ang dapat ninyong paghandaan ngayon. No? But anyway, enjoy your life. Huwag niyong puwersahin ang sarili niyo na kumayod ng pagtatrabaho. Enjoyin niyo ang buhay ninyo kung ano meron kayo, pagyamanin niyo. Pero siguruhin niyo na makapag-ipon kayo ng bahagya para meron kayong magagastos sa mga pangailangan ninyong medisina.
Hindi kinakailangang mamatay kayong kumakayod. Bigyan niyo ng pagkakataong mag-enjoy kayo sa mga nalalabing bahagi ng inyong buhay. After all, bata pa naman kayo. 63 years old, marami pa kayong kayang gawin. So, dapat nating pag-ipunan sa abot ng ating kakayanan na makapag-ipon tayo ng konti at kung ano man yung maipon ninyo, i-enjoy ninyo yan kayong mag-asawa. Sana sa mga anak ninyo ay maisipan din nila na kahit paano itulungan kayo sa mga pangailangan ninyo katulad ng pagbabayad sa mga bills, buwan ng bills, no? Sa mga anak na natamna ng magandang values, inaani yan ng mga magulang ngayon. Maniwala kayo, may mga anak ako na siyang naghahati-hati sila para pambili ng maintenance naming mag-asawa. Yung mga pangailangan namin, no? Sinusuportahan nila. Although, hindi naman lahat, no? Yung insurance, medical insurance, ako na nagbabayad noon para sa aming mag-asawa. Pero sa mga anak na tumutulong sa mga magulang, may gantimpala ang Panginoon sa inyo. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love. Natinig ni Nat King Cole at ang awiting Silent Night, Holy Night. Pansamantala tayo po ay magpapaalam. Sana po ay naging makulay at makabuluhan ang 1 oras at kalahati ng ating pagsasama. At sa ngalan po ng ating buong production staff, nagpapasalamat po kami sa inyo. Sa panguna ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang head ng ating programming and production, Alvin Maanyo, ang ating operations manager, Ms. Cherry Baile, ang ating producers, Jake Bacod, ang naging direktor natin ngayong gabi, si Direk Joey Perez na napakahilig sa mga lumang tugtugin, ang ating radio studio technician, Rome Ortigas at Florent Christian Canceran, ang ating ORAD operator, Mike Santillan, at ang PA at AVID operator natin, si Jairian Manipon. Ito po naman si Brother June Banag, OP, pansamantalang magpapaalam. Hanggang bukas muli. Magandang gabi. Maraming salamat. Shalom. Alay.